Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mayong buntag na itong tanan. Daigo na to ang Diyos sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Nadungog na nato ang mga pagtulunan sa atong simbahan. Busa, mao na to'y sundo na to. Katong atong naandan nga mga practices nga mao hinoy hinungdan nga ang mga demonyo makasulod sa atong pamilya. Nya makapanghilabot sa ato ang kinabuhi dinis kalibutan. So, karon ang akong itulo ninyo kabahin sa ordinary attack sa demonyo morning 7 capital sins or 7 capital vices, mga bisyo ni. Unya na siya mga virtue nga kining virtue may counter na ini kay kining mga vices, di ba? Mo ni mga bad habit sa tao niya, ang virtue mo ang good habit sa tao. So karon, so pasalamat ta sa Ginoo no nga bisan wala si Father Darwin, amot nabakas Father Darwin unya, pero wa pan siguro no. Pero daghan gyapon ta. Tungod kay ang katuyuan sa ministry, conversion. Unya, dili po si Father Darwin maoy center ani, kundili si Kristo o ang atong simbahan. So mao gyud, no? Kay dire sa diocese sa Tagbilaran, 13 kabuok silang Father Darwin. Gani, dili si Father Darwin mauhid. Ang head si Father Absalon Florinosos sa exorcist sa Tagbilaran. Naa sa Taluto Seminaryo na assign. So, ani na to mahibaw-an nga dili kini karisma nga nadawat ni Father Darwin, dili kini ingon espesyal nga gahom nga iyahang nadawat. Kung dili tanang pari nakadawat ni ini, human sila maordinahay. Di ba? Kay ang nagpadala nila si Kristo. So mo ni nakanindot sa atong mga kaparian sa simbahang Katoliko kay pinadala gyud, di ba? Sa Roma 10:15 matud pa ni San Pablo. Unsaon man pag-abot sa mensahe kun walay pinadala. So naagyoy pinadala. Mo na mga kaigsuonan. Mo nang naingon si San Pablo pagkatahom, no? Kaya ang kasulatan nag-ingon pagkatahom sa mga tiil ni atong mga nagwali sa maayong balita. Kay nga naman, kontra man sa Ginoo kining mga taong nagwali nga dili pinadala na sa Jeremias 23:32. Niingon ang Dios, pamati kamo katawhan, kontra ko kining mga tao nga na mga nagpakapropita nga matud pa nila nga ang ilang giwali nga mga pulong akoa og sila ako daw gisugo. Sultihan ko kamo, kining mga tawhana wala ko kini sila sugua ni ipadala. Ano inahitabo sa mga pastor sa laing tinuhan? Ug magwali sila, mura sila classmate ni San Pablo, di ba? Mura sila classmate og grade 2. Pero wa na sila ipadala ang mga pastor.
Diretso na sila guwali. Wa sila kahibalo kinsay nag-ordina nila diin sila gikan. Ang simbahang Katoliko gimisyonan gyud ni Kristo. Nagyud tay komisyon ni Kristo. Gipadala gyud no sa Mateo 28:19-20 naingon si Jesus sa iyahang mga apostoles. Huna-hunaa nga ang mga apostoles pari, di ba? Ingon diha si San Pedro, 1 Pedro 2:9. Kamo harianong mga pare. Balaang nasod. Matod pa ni San kanang Pedro. Ingnan niya iyang mga kauban. Unya sa gipadayag 5 si San Juan nga mao'y obispo sa Turkey, Episo sa Simbahang Katoliko. Ningingon, gihimo kitang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios dinhi sa kalibutan. Hebreo 7:26. Aduna kitay pangulong pari nga ano atoa naglingkod sa tuo sa Dios. Sa tuo sa atong amahan. Kinsa man si Jesus mao ang pangulong pari. Kay si Jesus pangulong pari, ang iyang mga sakop mga pari pod, di ba? Oh. Asa man mo nakakita nga ang hipi sa pulis barangay Tanod. Ha? Og hipi ka sa Tanod, Tanod pug ka. Og hipi ka sa pulis, pulis pug ka. Ana. Amo na mga kaigsuunan. Kay di lalim, di magkadimaon. Ning ato ang kanang kuan level sa pangatungdanan. Una mga kaigsuunan, di ba? Matag-usan ara man na sila ay moto, di ba? Unsa may moto og Navy? No guts, no glory. Og pulis, to serve and protect. Di ba? Mao na mga muto diha. Og army, no retreat, no surrender. Nay muto. Og barangay Tanod unsa man? Why kape, why duty? Una mga barangay captain punduhi jud kape kanunay ng barangay hall. Og biskwit kay di biya lalim sing suot-suot ato kasagbutan si pangita atong mga mangguyuray kabaw kanding nga kanya. Wa pa soy kape. Ha? So way kape mga. So muna makigsunan ang among itulo kaninyo kabahin ning 7 ka mga ordinary attack. Anong gitawag ni siya ordinary attack? Tungod kay kini temptation pa. Dili pa sala. Pero kung mo commit na ta ani anha na magsugod ang sala. Kining 7 ka mga ulos mga sala. Ang extraordinary attack mo na itulo ni Brad Sherwin karon inig human ako. Kana nang atake na sayawa nga kuyaw na kayo. Ha? So mo na mga kaigsuonan. Dili na kita tanan makasinati ana. Ha? Muna nga ayaw mo katingaon niya, inig-deliverance ninyo, nga matingala mo kay, dali raman kaayo, Brad. No, dali ra. Kay igo raman na mo na i-discern kung naabad yung evil spirits na hold sa inyong mga sakit or walking possess ba mo unsa diha. Kay di man to may bawaan God. Ato man nang testingan diha pinaagi sa mga sacramentals. Kaya di man may mananagna nga inigabot akin ng tawhanan na zuyawa o 7 ka buok o. Di may kay bawa na eh. May kay bawa na. Kaya na may kalma ra kayo inig kung ani katikais pa kalma ra kayo dili jud wa reaksyon mararaog ba maayo paglako. Inig kainom na dito sa olive oil adto na mawa na sa kaugalingon. Mukalit na og kisi-kisi. Ha? Una nga aron madipin sa handaan kung na mo'y mga habak i-surrender na inyo siguro kay mabutang lang diha nay usahay adto na dito mo react nya matingala kay inig pagpainom sa oil kay magkurog-kurog naman anak na yun unsa man kases anak pa dali og kuot sa iyang habak kini tingali na kaingon Brad unsa man habak wa mga no gitangtang kay mahal magudbog palit ani Brad.
Gitangtang. Pagtangtang pa, pag unom, usob og inom, wala mo kurog. Katod siya nakaangin sis. Mahal bitaw po ning habak, no? Na kinabaratuhan ana ay 500 na ay 1,000. Oh, na di mahal. Libo-libo na jud, 20,000 ang ana. Nya mahal masayang ka mo surrender ba kay mahal ba yan mong palit unya. I-surrender ani mo. Pero dihay among giablihan sa una. Ang sud kay kuan kanang battery nga kanang every day. Maisod sa iyang habak. Nya 2,000 ko niya palit ato. Kuda ko ginansya sa albularyo ani. Sir oy. Pila may palit ani 2,000 brad. Oy, ready man ni tag 15 pesos ra man is unit tap. Palit na lang magdaghan ani balik nimo ani. Oh. Bali 2,000 unya ihabak, di ba mura na kag nagbandoler og balas M79. Dili nagana. Sumuna mga kigsunan. Pinuangan na sa albularyo. Ewa mo kakaibaw kung sa isuda na kay pusto man dito gitom. Wala siguro laing nakitaan. Albularyo kato na lang battery mo igi. Putos. Nya kadugayan kay mo expire ba yan ang battery ni expire po diya hanggang home ningali. Mo tong ni abot gihapon dire kay wa naman madipinsahi ang sakit. Mo ni abot siya dire. So mo na makaigsuunan. Tuwa na kapuslanan. So karon mga kaigsunan na itulo ninyo kabahin ni ining 7 ka sala. Unang sala nga makapa-imperno sa tao, pride, garbo. Ang demonyo ani si Lucifer. Ang garbo mo'y usa ka dautan nga batasan sa tao nga makapa-imperno. Sumala sa Salmo 5:5, dili ka buot nga moatubang kanimo ang mga mapahitason, gikasilagan mo ang mga dautan. Sumo na makaigsunan. Sirak 18, agpangpanglupig o garbo ug ang bahandi nakapukan sa mga nasod. Sa Sirak 17, ang garbo ug ang pagpanglupig gikontrahan sa Ginoo ug sa tao. Sa Sirak 10:11, inig kamatay sa tao, ang tanan nga iyaha mauna lamang ang mga wati, mga lagong ug mga ulod. So wa gitay angay ikapasigarbo. Sa San Lucas 14:11, kay gadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. So unsa may ipasigarbo sa tao nga mubo ron butang kinabuhi aning kalibutan na. Si tintar may atong edad ug ligon kuno ta maabot og 80 na ana sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 10. Ginoo, si tinta na lamang ang among kinabuhi. Apan kung ligon kami, tingali 80. So, mo na ato ang minimum nga edad. Pero di pa gyud kaabot. Di ba? Nagtungtong og 60, mag-anam-anam nagpangamatay. Batay, pagkani kaabot sa 50, basta masakit to na, di ba? Ano yun? Makaingon tabang nga. Ang kinabuhi na to aning kalibutan na mo ra gyud. Pero di ta maangay mag-uol ana, nganuman di man puta taga dinhis kalibutan. Ha? Kung maayo kang tao, taga langit ka. So di ka magdugay sa kalibutan. Pero kung dautan ka, di ka tigsimba, garbuso pasug ka, at taga impyerno ka. So di po ka magdugay sa kalibutan. O na mga kaigsunan. Duha ray padulngan nato aning kalibutan na. Langit og impyerno. Kay kanang naa sa purgatorio, di man na ma-impyerno. Para langit man na, kanang naa sa purgatorio, basta mapurgatorio ka, sure na kang malangit. Kay ang purgatory, di man na siya forever. Kuan ra man na siya, kanang gitawag na to og quarantine state. Quarantine place ra ba? Kung ang mga tao nga para langit, naapay sala, i-purify pas purgatory. So di na siya forever nga dapit. Muna nga tanan nga na purgatorio, malangit na silang tanan. Pero kung dugay kaayo sila malangit, kay way nagampo, way nagpamisa, mo nang dugay kaayo sila malangit niya. Ang kainit sa impyerno ug purgatorio, pirti man, pariharaman.
Mao na maluoy ta, mo nang naatay pagtulunan sa pagpamisa aron madali sila og kahawas sa purgatorio, dali ra ang ilang stage of purification. I-quarantine ra ta og 1,000,000 years. So dali ra kayo, di ba? Tibay 1,000,000 years. Pero kung daghan tag indulhensya, mo diretso na tag langit, di na ta mo agi purgatorio. Basta maka-avail kag mga indulgence na may plenary indulgence. Diretso mo naglangit ng plenary indulgence. So na makigsuunan. Pero kung wa tay plenary indulgence, igo ra nato na kumpisal ang atong mga sala, moagi gihapon tag purgatory. Kay ang pagpasaylo sa sala, wa man maapil ana ang silot. Ipasaylo na ka aron di ka maimperno. Pero ang mga silot sa sala naa pa. Mo na itangtangon didto sa purgatorio. Pero na kay indulgence, plenary, di na ka moagi purgatory. Diretso na kas langit. Unsa may plenary indulgence? Kanang, sige kag, baka kumpisal ka, nya, di ka makahimo og sala nga mortal, o niya musimba ka dito sa simbahan, nya inig magsimba nimo, magrosaryo, pasug kag usa ka rosaryohan dito sulod sa simbahan mismo. Plenary indulgence na. O nya padung sa pista sa Divine Mercy, mo kumpisal ka ng simanaha ka usa. Pagka Domingo sa pista sa Divine Mercy, mo simba ka. Ug mamatay ka ana sunod Lunes, Martes, Miyerkules, ana di na ka moagi purgatory ngano man. Tanang silot nga imong gikumpisal, silot atong salaa sa imo nang nakumpisal nga mortal sin gibayran sa indulgence. Manang diretso ka sa langit. Di na ka moagi og purgatory kay nabayran man sa indulgence sa imong pagsimba sa fiesta sa Diyos ng Kaluoy, no? Divine Mercy. Muna divine, gitawag na siya, plenary indulgence. Pero kung musimba ka dito sa simbahan, nyawa ka, nagkumpisal ka, nagrosaryo ka, naara sa imong balay, partial ra na. So kung 100 years ka sa purgatory, naa pa kay 50 years sa purgatory imong puy-an. Partial ra man, katunga ra ang bayran. Pero kung ato ka sa simbahan mismo magrosaryo, plenary. So, wa na kay bayrononong silot. Unya, panahon sa ikaw gibunyagan, unsang tuiga kag bunyagan, unsang buwan na, unsa tong pitsaha, musimba ka ana. Magpamisa ka, pasalamat sa Ginoo sa imuhang adlaw nga ikaw gibunyagan. Makita na nimo sa imong baptismal certificate. Plenary indulgence na siya. Mag-birthday ka sa adlaw nga ikaw gibunyagan. Kitang Katoliko, duha atong birthday. Birthday nga gianak ta sa atong inahan, ang ikaduhang birthday nato pagkatao pinaagi sa tubig ug espiritu, mao ang atong bunyag. Isip na sulod ta sa simbahang Katoliko. Mao na dili okay. Basta magrosaryo mo unya naabtan mo sa misa hunungan jud ang rosaryo. Na may uban sige nagmisa ang pari sige pugkutib-kutib ga rosaryo ayaw. Abuso na. Badlongan na kay di na pwede. Dili isabay ang imong pagrosaryo sa misa. Kay ang misa mo ang highest form of prayer. Di ba? Hindi human sa misa, tiwas sa imong rosaryo. So mauna. Misa jud mao unaha. Ha? Kay bisan pag 1,000,000 ka rosaryo, di na katupong sa usa ka misa. Way pag-ampo nga mulabaw pa sa santos nga misa. Mo na magigsoon. So ang virtud sa mo counter ni ining pride mo ang humility, pagpaubos. Ang ikaduha nga makapaimpierno sa tao, greed, kahakog. Ang demonyo ani si Mammon. Sira 14:6, walay tao nga mas dautan pa kay kaniya nga tihik alang sa iyang kaugalingon. Mao kini usa ka sala nga nagdala sa iyang kaugalingong silot. So bisan iyang kaugalingon iyang gitihikan. Mga tao nga dili makamaong mopaambit sa ilahang mga grasya, mga dalo nga mga tao. Panultihon 11:6, mga dautan kini mga tawhana.
So di ka kamao mo paambit sa imuhang hinaguan, kinitaan, dautan ka. Ang grabe ang hakog mo ni. Mao'y pinakadautan kay naa na iya ha manguha pa, manikas pa. So ang tawong hakog may usa ka tawo nga dautan, talikdan niya ang mga kinahanglanon sa mga tao. O dili gayud siya matagbaw sa anaa kaniya, ang hakahakog makapakupos sa kalag. Sirak 14:9. Efeso 5:5, ang kahakog mao usa ka paagi sa pagsimba og Dios. Ang mga Diyos nagrepresentar sa dili tinuod. 1 Korinto 8:4. Sirak 14:12, hinumdumi nga moabot ang adlaw sa kamatayon alang kanimo. Usa na ana ka adlaw walay magsulti kanimo kanus-a kana mahitabo. So wa gyud sulti nato kanus ato mamatay no. So mo na bisag asa ta mamatay, asang dapita ta mamatay, unsay oras ta mamatay, unsay kaanginan sa atong kamatayon, itugyan nato sa Ginoo ang tanan. Ha? Unya og unsay mga sakit atong gibati, di ta magreklamo. At least nakaambit ta sa kanang suffering ni Jesus Christ. Gamay ra ning ato, ginagmay ra ning ato ang mga sakit. Cancer ginagmay ra na. Stage 4 cancer gamay ra kayo, wara kaabot og stage 10. Stage 4. Sumo na mga kaigsunan. Ha? Ug mamatay ta ning atong sakit. Praise the Lord. Ha? Ayun, ayaw mo kaguor sa kamatayon. Kaysa madugay sa madali moabot nato. Oh. Pero ang mga tao nag-alagad sa Ginoo daw namatay. Apan sa pagkatinuod buhi sila. Nabitaras ka alam ni Salomon 3. Daw namatay sila apan sa pagkatinuod buhi sila. Maagi ra tag process sa kamatayon. Aron makaambit putas pagabanhaw, aron makapuyo ta o makadawat ta sa himaya ni Kristo sama sa ginadawat ni Kristo. So ang ikatulong nga makapa-imperno sa tao no. Mao kining envy. Kasina. Ang demonyo ani si Leviathan. Kaalam ni Salomon 2:24, ang kasinan sa yawa mao nagdalag kamatayon nganis kalibutan. Og sila nga iyaha sa yawa mao ang mga matay. San Marcos 7:22, dautan ang kasina. So di ta masina. Lucas 6:31, buhatan ngadto sa uban ang gusto ninyo nga buhaton nila nga na kaninyo. San Lucas 6:27, apan sultihan ko kamo ang mamati ka nako, digugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo niadtong mga nagdumot kaninyo. So sa ato pa di ay mga kaigsuonan, di ta masina kung unsay mga achievements sa atong mga silingan, moapil tag pasalamat. Ha? Bahala na mo silingan og manghatag ba na og di. Pasalamat ka. Lord, salamat na dato ang kong silingan. Nya dunggon mo to sa Ginoo. Uy, di man day manggisinahon ning tawhana. Sige. Huwat-huwata lang datuon bugan ako. Di ba? Usahay kay suwayan man tas Ginoo. Ayaw mo kasina. Kay way nahibaw ni ana nga mas dato pa di ay ka sa umaabot nga mga adlaw kaysa imong silingan. Kadaghan uri sa una nga pobre kayo niya ang ilang silingan dato pero karon tanawa pertinang datua. Nabitay nailhan ako sa una nga bata pa. Nya siya po ining sulti nako kay namigon me. Ingon siya, bro, kanang balaya bo, pwede nakuha marag munisipyo. Ang tagian na bro, manuruyay raw kanang kinhason sa una. Kanang tagian na, niya naka-abroad man. Karon na pati nakuha kita parag munisipyo og wa ka masuhito ato kapadung silang bay. Abi man nimo munisipyo ilang bay pod. Kamura mo pag munisipyo katapad pos munisipyo. Nawa, kaning panalangin sa Ginoo labaw pa sa kakugi.
Muna nga di kita magsaligras atong kakugi. Ha? Kinahanglan kada adlaw mangayo gyud panalangin sa Ginoo kay aron minus ra ang imong trabaho pero dako kog abot. Si San Isidro Labrador bitaw, daghan mga yun nagpatron ni San Isidro. Basta pista ni San Isidro, parte na halos tanang kapilyas kabukiran. Ha? San Isidro Labrador. Ngano man kay siya musimba gyud kada adlaw. Oh. Muntong iyahang amo na tinganga aw gi kasinahan mo pus mga kauban. Dito sip-sip po ba kana si Isidro di na uwahay na namutungha, dugay kay namutungha sa iyang daruhan. Munang giadto jud sa amo. Ha, gi panid-an gyud sa amo. Tinuo jud. Dugay jud mo tungha si San Isidro kay mosimba pa man. Paglili pa sa iyang amo dito sa daruhan ni San Isidro, sus tuwa may duha ka anghel nagdaro. Unya si San Isidro mismo ning simba. Di imbis masuko ang amo, ningon na lang ang amo nga, Isidro, simba jud kanunay ha. Nahadlok siya nga nakita niya dito anghel mo ining puli og daro. Mas dako pa og abot si San Isidro kaysa iyang mga kauban nga kadlawon tuwa nagatuwad-tuwad na. Og daro, way simba-simba. So mo na mga kaigsuonan. So mo na ano? Nya ang iyang asawa na santos pod. Ang asawa ni San Isidro, di ba? Si Maria de la Cabeza. Asawa man ng San Isidro na santos pod. So ang ikaupat nga sala nga makapaimperno sa tao kining kaulag. Ang demonyo ani si Asmodeus. Marcos 7:22 ayaw kamo pagpanapaw og ayaw kamo paghimo og mga malaway nga mga buhat o mga pakighilawas. Kung minyo ka, mangabit ka, makasakas Ginoo ana. Og bayot pod magkihilawas sa isig lalaki, sala pod na. Nasayod kamo nga mga dawtan di makasud sa gingharian sa langit. Mga mananapaw, makihilawason, mga tawo nga mga nakihilawas sa isig lalaki og isig kababay, dili makasulod sa gingharian sa Dios. 1 Corinto 6:9. So ang paggabayot dili sala, ang pagatumboy dili sala. Pero kung mag-ipon-ipon, maguyab-uyab na gani na og laki, ug kanang inyong anak nga tumboy maguyab-uyab na gani babae badungan na mintras buhi pa. Kay kung maimperno na, forever sa imperno, perting luuya. Ikaw na langit niya imong anak to sa imperno forever. Di lalim mo imo go nagigata sa una. Di ba? Ikugos-kugos yun na nimo niya ini kadako maimperno lang. So kitang tanan na ay obligasyon sa atong mga anak. Ha? Ug na mo'y mga anak nga palakiro kayo, palauyab kayo. Badungan jud ninyo dong dili na mo ay purpose nato aning kalibutan. Unsa may purpose nato dinhi sa kalibutan? First, to know God, to love God, and to serve God. Mao na. Iluhon na to ang Dios. Unya, higugmao na to ang Dios og moserbisyo ta sa Dios. Nya karon demons man. Makadungog ka mga bata ron, mabikil og gamay piste, yawa. Mapandol, yawa. Nya mabangga, magmotor kusog kay padagan, bangga sa unahan, yawa, patay, buwa kaguman. Yawa mo'y nasampit. Nya unsa may giingon diha sa Roma 10:12. Maluwas ang bisan kinsa nga makasampit sa ngalan sa Ginoo. Unay emergency na ginakayo. Lord, sampit yun. Katapusang gutlo si mohang gininhawa. Ginoo gyud lito ka sa imong baba. Thank you, Lord. I love you, Lord. Anak jud. I love you, Mama Mary. Anak jud. Di kay yawa. Di man ta kaginhawa ni. Tuwa. Patay. Yawa mo claim dili gyud ang Ginoo ana. Di man puno putang Ginoo kay na tay free will, di ba? Sayang na pud ang atong kagulingong kagawasan atong kanang kabubuton. Kung dili na sa respetuhan sa Ginoo. So ang ikalima nga makapaimperno sa tao mao ang gluttony, sobrang pagkaon ug sobrang pag-inom.
Muna mga kaigsuunan. Ang pagkapalahubog, makapa-imperno. Ang kaulit, makapa-imperno. Muna, gingon diha sa na Sirak 31:20, ang tao nga magpaalabi og kaon sakitan sa tiyan nya dili pud siya makatulog og tarong nya ni kasunod buntag kapoy ang iyahang lawas. Basta sobraan kas kabusog matug. Ayaw palabi kabusog. Sirak 31:25, ayaw ipailang imong pagkalalaki pinaagi sa pagpakita sa kadaghan sa imong mainom. Kay ang bino makadaot sa daghan. Pwede ka mo inom pero ayaw pagbisyo sa pagkapalahubog. Kay wa man idili sa Ginoo ang vino naman na sa Ecclesiastes 9:7. Ang vino ug ang pagkaon wala ihikaw sa Dios. Pero kinahanglan kasarangan. Control. Moderate, dili mo diretso. Sumo na makigsunan. Ang ikaunom nga makapaimperno sa tao kining katapulan, spiritual laziness or sloth. Ang demonyo ani si Belphegor. So ang demonyo di ay atong kanang kuan pagkapalahubog no katong glutoni si Beelzebub. Unya ang demonyo aning katapulan si Belphegor. Ang mga bata nga magsige na lagduwag cellphone di na masugos ginikanan maimperno na. Oh, maimperno. Guyoron Satanas ngadto sa imperno. Ano man? Tungod kay mao ni mahitabo sa mga tapulan sama ni Belphegor. Usa ka anghel nga tapulan nga gitambog sa Dios sa imperno. So kinahanglan magmakugihon ka. Andam ka kanunay mo sugod sa sugo sa imong ginikanan. Ang ikapito nga makapaimperno sa tao mao ang kasuko. Anger. Ang demonyo ani si Satanas. Musa kung masuko kamo karong adlaw ayaw paabota sa tibok adlaw ang inyong kasuko. To masuko mo kadali lang. Nya ayaw pod panumbag, ayaw pod panigbas. Pugong lang kay mahupas ra ng kasuko. Ha? Naiba na masuko la paruhon dito ng asawa. Ha? Mahiwi ang taon ang naong muna inig kahupas sa kasuko. Mangita na po manghihilot kay nahiwi ng naong gihap. Muna no? Magbasol na ka mawahin na. Ha? Kung way orasyon, hilot ragod na may mga hilot nga dili mo orasyon. Masaz o di pwede raman na. Magpamasaz. Wa may orasyon. Pero og tayhop pa na ka, hunghungan na ka, ana-ana ka, nya himulsuhan pa sugay nag-abot, oy, ana ayaw na. Na hilot lang, ayaw lang ng orasyon kay makagamit naman po ka sa gahom sa yawa ana. Hindi uli nimo makada nakagyawa. Ano na po ito mga haras sa inyong balay. So mo na makigsunan. Kana lang hilot nga, plain lang nga hilot. Pwede rin na. So mo na makigsunan. So daygo na to ang Dios, no? Kato tentasyon to tanan, mga di na to buhaton. Pugngan gyud na to ang kagulingon na to aron dili gyud ta mabiktima sa yawa. Ha? So daygo na to ang Dios sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Brad Sherwin. So si Brad Sherwin na po mo pasabot sa mga klase-klaseng atake sa yawa.